paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Alulong naman ang asong gala na yun sa malayo. Kala mo nakakita ng nakakakilabot. Makapagpatuloy na nga lang sa paglalakad. Malapit na ako sa bahay ni Namor. Baka mabulilyaso pa ang lakad ko ngayong gabi. Baka maunahan pa ako nag-iba sa panliligaw kay Amor. Teka, ano itong biglang humarang sa daraanan ko? Isang malaking asong itim. Nagbilisak at parang nagliliyab ang kanyang mga mata na nakatitig sa akin.
Papalapit sa akin ang malaking asong itim. At parang, takingin ako! Hindi! Wag! Ano? Amor? May lalaking pinatay kagabi malapit sa bahay nyo? Oo, Merl. Kaya medyo tinanghali ako ng paglalaba ngayon dito sa ilog. At kaya hindi ko nakasama si inay. Nakiramay siya sa mga kapamilya ng namatay. Kilala niyo ba yung namatay? Kabarangay namin na nanliligaw sa akin. Ay, ano ba naman yan, Amor? Nung nakaraang buwan lang eh. Isa na naman manliligaw sa iyo ang pinatay malapit sa bahay niyo. At pareho ang ikinamatay nila. Wakwak ang kanilang dibdib at nawawala ang kanyang mga lamang loob. Kaya hinihinala na inatake daw sila ng aswang. Naku, nakakatakot naman sa barangay ninyo. Kaya nga basta kumagat ang dilim, hindi na kami lumalabas ng bahay ni inay. Lalo pa nga at dadalawan na lang kami magkasama mula nang maaksidente ang itay ko nung nakaraang taon. Bakit kaya ang mga nanliligaw sa'yo nagiging biktima ng aswang? Naniniwala ka ba sa aswang, Merl? Ay, hindi ako naniniwala doon. Sino kaya ang pumatay sa mga nanliligaw sa'yo? Nawakwak ang dibdib at nawawala ang laman loob. Hinala ko, baka napagtripan lang sila ng mga drug addict. Kapitan Rene. Ay, nako. Bakit po kayo napapailing? Hindi ako naniniwala na mga drug addict ang pumatay sa dalawang lalaking natagpo ang bangkay dito sa aming barangay nato. Kaya nga ako na pa rito sa inyong barangay hall at nakipagkilala sa inyo, Kapitan. Oh. Kasi gusto kong malaman kung totoo yung nabalitaan ko para makapag-iingat ho kami sa aming lugar. Dahil magkatabi lang naman ng mga barangay na tinitira natin. Ang duda namin ang aking mga barangay tanod, ha? Aswang ang pumatay sa mga biktima. Aswang ho? Totoo ho bang aswang? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ano po, inay? Aswang po ang pinaghihinalaan ng mga kapamilya ng biktima na siyang pumatay sa kanya? Oo, amor. Kasi nga natagpuan yung bangka niya na wakwak yung dibdib. At nawawala yung laman loob. Baka sinadya lang po yun ng mga kriminal para mailigaw ang hinala ng mga otoridad. O bakit mo naman naakalaing mga drug addict yung nagkakalat ng lagim sa lugar natin? Kasi nga po, mga adik lamang ang wala sa sariling nakakagawa ng mga ganong karumal-dumal na krimen. At may ilang kabarangay po tayo na balitang gumagamit ng bawal na gamot. Nahuli na nga at nakakulong na yung iba sa kanila. Paano po yung hindi pa nadakip at nakulong? Diba? Kaya lang anak, pinagtataka ko. Bakit yung mga nanliligaw sa yung nagiging biktima? Nay. Hindi kaya ang aswang na pumapatay sa mga manliligaw mo yun din yung isa sa manliligaw mo? Bilib din naman ako sa iyo, Nato. Dahil paminsan-minsan, pinainom kita rito sa amin, Hindi dahil doon.
Di lang naman akong kaibigan ko nagpapainom sa akin. Bilib ako sa'yo dahil nagpunta ka pa sa barangay hall sa kabilang barangay. Nakipagkilala ka pa sa mga opisyal doon at makatanod. Kasi nga gusto ko malaman ang mga plano nila tungkol sa ilang kalugar nila na napabalitang naging biktima raw ng aswang. Hindi ka ba natakot? Oh, bakit ako matatakot? Kanino ako matatakot? Nanliligaw ka kay Amor. Ay, ano problema ron? Balita ng mga nanliligaw sa kanya, yung na nagiging biktima ng aswang. Matagal na tayo magkaibigan, de. Oh. Kabisado mo ako. Oh. Wala akong kinatatakutan. Alam ko. Paano kung... Kung ako naman ang maging biktima ng aswang? Paano kung ikaw ang mapaghinala ang kampo ng dilim? Oh, wala sa akin yon. Ang importante sa akin, mapasagot ko si Amor. Diba? O, inom muna tayo. Tagay muna. Alam mo, magyayari yun. Imposible eh. Dahil baritang maraming manliligaw sa kanya. Sisiguruhin ko yun, de. At mga gwapo pa raw. At may sinasabi sa buhay ang mga karibal mo kay Amor. Sigurista ako. Sa anumang laban, hindi ako nagpapatalo. Kaya akong mananalo sa puso ni Amor. Ako, mangyayari na ang mangyayari. Mel. Uy, ikaw pala na to. Saan ba ang lakad ng maganda kong pinsan? Diyan lang sa palengke. Mamibili ng konting may hahanda ko sa Makalawa. Advance happy birthday, ha? Regalo ko. Oo. Talaga may ibibigay akong regalo sa'yo pagpunta ko sa inyo sa Makalawa. Pero, sa isang kondisyon. Kondisyon? Imbitahan mo si Amor na dumalo sa birthday mo. Naku ha. Kaibigan mo naman siya eh. Palibasa, nanliligaw ko sa kanya eh. Okay lang naman sa'yo, hindi ba? Ay naku, hindi. Oy. Hindi ka boto sa akin para sa kaibigan mo? Talagang hindi. Well naman. Alam mo kung bakit na to? Basta imbitahan mo si Amor sa inyo sa Makalawa. At magawa mo lang yon, pinsan. Tatanawin kong malaking utang na loob sa'yo, okay? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Merl! Happy birthday! Salamat, Amor. Happy ako dahil dumating ka dito sa birthday celebration ko. Siyempre. Merl, hinahanap ka ng ibang pinsan natin sa harap ng bahay. Ako na muna ang bahala kay Amor. Ay, sige. Amor, maiwan muna kita, ha? Okay. Sandali lang ako. Sige. Amor, halika. Doon tayo sa bakanting table. Ha? Pero... Pagbigyan mo na ako. Gusto ko lang makasalo ko sa pagkain at mapagsilbihan kita. Nato? Ikukuha na kita ng alam ko mga paborito mong pagkain. Paborito ng gaya kong kampo ng dilim. Anong sabi mo, Nato? Na wala. Wala, Amor. Wala. Amor, o bakit? Paborito mong ulam itong niluto ko, ah. Opo, Nay.
Ano, bakit ayaw mo pang kumain? Kasi po tinikman ko lang yung ulam, parang biglang sumama ang pakiramdam ko. Ano ba nangyayari sa iyo? Hindi ko nga po maintindihan na yung sarili ko eh. Nagkaganito lang po ako mula nang dumalo ako kanina sa birthday party ng kaibigan kong taga-kabilang barangay. Ay, naku, amor! Anak! Bakit bigla ka nagpunta sa lababo at inilabas mo yung laman ng tiyan mo? Sorry po, Nay. Hindi ko po mapigil eh. Kapag tumitikim po ako ng pagkain, parang babaliktad ang sikmura ako. Ay! Ni Amor. Pakinggan bukas ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang enkwentro ng mga kampon ng dilim sa isa na namang gabi ng Laki! Mga nagsiganap. Genevieve de la Cruz, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Maynard Landicho Jr. Naglapat ng tunog Temyo sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Boboyan. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon Leonel Benjamin. Gabi ng Laki! Lalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang
hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Dito sa ilog ngayon. Kailangan, Merle, para hindi matambak ang mga labahin namin sa bahay. Lalo pa nga at may inaapurang tahiin ang inay ko. Sumama ka mo yung pakiramdam mo kagabi. Oo. Oh. Kaya nga kagabi rin, pumunta ako sa doktor. Doon sa bayan, sa ospital sa bayan. Tapos uminom ako ng gamot. Kaya nawala rin yung sama ng pakiramdam ko pagising ko kaninang umaga. Sana nagpahinga ka muna sa inyo. Okay lang yun. Kaya ko namang maglaba. Merle! Amor! Hoy! Ikaw pala, Loling! Nakakasabay ko na naman kayong magkaibigan sa paglalaba rito sa ilog. Maglalaba ka pa, Loling? Buntis ka na. Hindi ko pa naman kabuwanan. 6 na buwan pa lang itong pinagbubuntis ko. Kayang-kaya ko pa maglaba. Uwe siya, sige. Dito ka na sa tabi namin ni Amor. Ay, hindi. Doon na lang ako sa banda roon, sa dati kong pwesto. Siya, bahala ka. Sige ha, naiwan ko na kayo. Okay. Merle? Amor, bakit para kang biglang natigilan nang dumating si Loling? At habol mo pa siyang tingin nang lumayo siya sa atin. Hindi ko nga maintindihan ang sarili ko eh. Parang napakabango niya sa akin. Ha? Parang napakabango ng kanyang tiyan. Nato. Ikaw pala ang kumatok, Merle. Pasok ka. Ay, hindi na. May gusto lang akong matiyak, kaya naparito ako sa inyo. May problema ka ba? Wala. Bakit parang masyado ka seryoso? Nato, ano bang ginawa mo kay Amor kahapon dumalo siya sa birthday ko? Wala. Matapos kong asikasuhin ang ilang pinsan natin, nakita ko magkasalo na kayo ng kaibigan ko sa pagkain. Inasikaso ko si Amor.
nang iwan mo kami. Pinagsilbihan ko siya. Kinuha ko ng pagkain. Ano ang pinakain mo sa kanya? Mga handa mo. Ano nga ang inihalo mo sa pagkain ni Amor? Bakit ganyan tingin mo sa akin? Kanina nakasabay ko si Amor sa paglabas sa ilog. Ha? Naikwento niya sa akin na sumama ang pakiramdam niya kagabi. Hindi raw siya makakain. Natural lang na sumama ang pakiramdam ng isang tao paminsan-minsan. At biglang-bigla, naging mabango ang pang-amoy niya sa isang nagdadalang tao. Merle. Nato sa ating magkakamag-anak, ikaw lang ang balita kong kampon ng dilim. Ikaw lang. Kaya malamang, may kinalaman ka sa biglang pagbabago ng kaibigan ko. May kinalaman sa kakaibang nangyari kay Amor ang gaya mo na isang aswang. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Kaibigan, maaari ka bang makabalik sandali? Ako si Rene, kapitan ng barangay sa lugar namin. Kilala ko kayo, Kapitan. Ano ba? Oo, nakilala ko na kayo nung nanalo kayo sa halalan. Mga tanod ko yung kasama ko na nasa di kalayuan. Ayun sila. Okay lang naman sa akin na maabala niyo ako sa pamumutol ng panggatong dito sa Kaingin. Malapit na naman ako matapos sa ginagawa ko eh. Naparito kami sa boundary ng aming barangay dahil may hinahanap kami. Ano kung hinahanap niyo, Kapitan? Yung may kinalaman sa pagkamatay ng dalawa naming kabarangay kamakailan lang. Na natagpuan ang mga bangkay na wakwak ang dibdib at nawawala ang mga laman loob sa katawan. At iniinalang biktima ng aswang. Nabalitaan ko rin yan, Kapitan. Baka matulungan mo kami ng mga tanod ko. Ano po bang may tutulong ko? Baka may kilala ka o nalalaman ka na maaaring may kagagawan sa nangyaring pagpatay sa aming barangay. Naku, wala ho, Kapitan. Kapag may nalaman ka o pinaghihinalaan na aswang, ipaalam mo kagad sa amin, ha? Maasahan niyo. Magtulungan tayo. Oo. Dapat na mapuksa kagad ang kampo ng dilim bago pa sa muling makapagsabog ng lagim. Ha? Akalaan mo ba naman nato? Sa dinami-dami ng tao sa barangay natin, sa akin pa lumapit at nagtanong si Kapitan kung may kilala raw akong isang aswang. Anong sagot mo sa barangay captain na yun? Sa kabilang barangay o di? Di kung anong dapat kong isagot sa kanya. Wala akong kilala. Buti natuto ka. Kung ipinahamak kita wala na akong mukhang may harap sa'yo. Di naman ako pupunta dito sa inyo at makikipag-inuman pa. Kung sinabi ko yun, di ba? Kung ipinahamak mo naman ako, malamang mapahamak ka rin. Dahil magkauri lang tayo. Pareho tayong kampo ng dilim. Pero hindi tayo parehong nambibiktima sa barangay ni Amor. Ako yata ang pinag-iinalaan mong nagkakalat ng lagim sa barangay ni Amor. Bakit? May iba pa ba akong maaaring paghinalaan? Mga karibal mo kay Amor ang mga nagiging biktima. Ano naman ang malay natin? Kung meron ding kampo ng dilim doon sa mga karibal ko kay Amor. At silang nagkakalat ng lagim sa kabilang barangay. Nato, pati ba naman ako paglilihiman mo pa? Ang ginawa ko kay Amor ang aaminin ko sa iyo, Ode. Ha? Ginawa mo kay Amor? Ano? Nang dumalo siya sa birthday ni Merle at magkasalo kami sa pagkain, lingid sa kanya, may inihalo ako sa pagkain niya. Pinakain mo si Amor ng
pagkain nating mga kampo ng dilim? Oo, para maging katulad natin siya. Nato. Sabi ko nga sa'yo, Woody, sisiguruhin kong magiging akin si Amor at walang ibang makikinabang sa kanya. At ngayong kauri na natin siya, malawang ako na magtagumpay sa puso niya. Dahil kami ni Amor ang magkabagay. Kami na parehong mga aswang. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Amoy, Nay, bakit hindi ka pa natutulog? hindi pa po ako inaantok eh. Malalim na ang gabi, nandito ka pa sa balkonahe. Parang napakalalim ng iniisip mo habang nakaupo ka at nakatanaw sa malayo. Oh. Bago ako lumapit napabuntong hininga ka pa ng malalim. Parang may mabigat kang problema. Ay, wala. Wala ho, Nay. Wala po akong problema. Tapos kaninang naghapunan tayo, napansin ko, may halos hindi mo naman ginalaw yung pagkain mo. Kanina po kasing hapon na naghatid kayo ng tahiin sa isa yung customer, nagmerienda po ako. Kaya medyo busog pa po ako na maghapunan tayo. Ah, ganun ba? Opo. O tara na, pumasok na tayo sa loob. Mauna na po kayo magpahinga, Nay. Mamaya lang po matutulog na rin ako. Ay, sige. Ako'y papasok na sa kwarto ko't inaantok na ako. Sige po, Nay. Pagpasok mo ng bahay, ha? Siguruhin mong nakasara at nakatrangka lahat ng pinto't bintana natin. Opo. Ay, hindi ko masabi kay Inay dahil ayoko mag-alala siya. Pero hindi ko magawang lamnan ng aking sikmura. Kahit anong pagkain ang subukan kong kainin, parang babaliktad ang aking sikmura. Hindi ko na yata matatagalan ang kakaibang nangyayari sa akin. Mamaya, kapag nakatulog na si Inay, aalis ako. Hindi na ako magpapaalam sa kanya. Dahil malamang, hindi niya ako papayagang umalis sa 10 oras ng gabi. Kailangan maghanap ako ng pagkain na maaari kong kainin. Hindi maaaring hindi ako kumain. Nagugutom ako. Gutom na ako. Saka na ulit tayo mag-iinuman, Udi. Ha? Bakit? Tinablang ka na ba sa nainom natin? Di naman. May lakad lang ako ngayong gabi. Gusto mo, samahan kita sa lakad mo? Di na. Ayaw mong may makahati sa yung magiging biktima, ha? Di naman sa ganon. Mas komportable lang akong lumakad mag-isa para disimulado at hindi peligroso. Ikaw ang bahala. Mag-solo ka na rin sa lakad mo. Okay. Ingat lang tayo, Udi. Hinahanting na tayo ng mga barangay tanod. Delikado na sa gaya natin mga kampo ng dilim ang gumala sa dilim. Habang lumalalim ang gabi, lalong sumisidi ang uhaw at gutom ko. Hindi naman ako makainom at makakain ng mga inumin at pagkain dito sa bahay. Dahil baka bumaliktad na naman ang sikmura ko.
Lalabas muna ako rito sa kwarto. Pumasok lang naman ako rito kanina para maramdaman ni inay na nagpapahinga na ako at para makatulog na siya. Aalamin ko kung natutulog na si inay. Ayan. Tulog na si inay. Ngayong nahihimbing na siya, aalis muna ako. Maghahanap ako ng maiinom at makakain sa labas. Hindi ko alam kung anong gusto kong kainin. Pero dapat malamanan ng tiyan ko para maibsan ang nararamdaman kong masidhing uhaw at gutom. Sa pagmamadali ko makalabas ng bahay, nakalimutan ko magsuot ng sapin sa paa. Wala akong tsinelas. Napatuntong ako sa lupa na nakapaa. Ano to? Ano tong nangyayari sa akin? Nang mapatuntong ako sa lupa, humahaba ang mga balahibo sa aking mga paa. Ang mga kamay at mga braso ko. Nararamdaman ko unti-unting nagbabago ang anyo ko. Nagbabago nga ang anyo ko. Nagiging isa akong malaking asong itim. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bob Buyan. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon Leonel Benjamin. Gabi ng Laki! Lalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring
hindi mo sukat akalain. Mga kampo ng kaniliman! Huwag! Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Kagabi, ang kakaibang nararamdaman ni Amor ay naipagtapat niya sa kaibigang si Merle. Kaya inusik ni Merle ang pinsan niyang si Nato na hinala niyang malamang na may kagagawan sa pagiging aswang ni Amor. Isang gabi, nakaramdam ng matinding uhaw at gutom si Amor. Kaya napilitan siyang lumabas ng bahay. Sa pagkabimbal ng dalaga, pagsayad ng kanyang mga paa sa lupa, unti-unting nagbago ang kanyang anyo hanggang tuluyan siyang naging isang malaking asong itim. Narito ang ikatlong bahagi ng nakapangingilabot na kwentong tampok sa librong ito na pinamagatang Enkwentro ng mga kampo ng dilim. Sa isa na naman, gabi ng lagi. At naging isa ng mga asong itim. Ang mas pupunta natin sa anong ganito. Nakatagala ka ba? Nakakatakulat na walang anong tao na napansin sa akin. At nabasan mo
nakapunta sa gusto kong puntahan nang hindi ako nagkakaramdam ng pagod. Sa lalo ng nilakad at pinakita, nakarating agad ako rito sa malapit sa bahay ni Nanonan. Ang buntis na nakakasabay namin ni Juan sa paglalabas sa ilog. Nakaamoy ko na naman ang mabangong amoy na hinahanap ko. Ang amoy na napakasarap lampin. Nagkakapagkaan. Ang malanghap na mabangong amoy ang pasok sa bakuran ni Napoleon. Di mo pupupwesto sa silong ng kanilang bahay. Dito, sa silong ng malamang na kwarto ni Loren. Dahil dito, nanunod ang mabagay amoy na nakakapagpapag. Umangon sa loob ng kwarto. May nagbukas ng bintana. Aso? May malaking asong itim sa silong ng bahay namin. Nakita ko ni Loren. Malamang na aswang ang asong ito dahil buntis ako. Kaya aswangin ako. Mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! May aswang sa silong! Aswang! Napagkamalan akong aswang. Bilisan niyo mga tanod. Bilisan natin. Bilisan niyo, dali! Kapitan! Kapitan Rene! Kapitan, yung aking sabat. Teka, namumukhaan kita. Ikaw yung taga-kabilang barangay na napagtanungan namin sa Kaingin. Ako nga ho, Kapitan. Bakit narito ka sa aming barangay? May pupuntahan ho sana akong kamag-anak. Hanggat maaari, iwasan mong dumala sa gabi. Dahil ilang kabarangay na namin ang nabiktima ng aswang. Hindi naman po ako naniniwala sa aswang. Baka ikaw ang mabiktima. Kapitan, salamat na lang po sa paalala ninyo. Sige, maiwan ka na namin. Oh. At may pupuntahan kami ng mga tanod ko. Saan ho kayo pupunta? At bakit ho kayo humahangos? Isang kabarangay namin na nagsumbong na may nakita raw aswang ang kapitbahay niyang buntis. Kaya re-respondi kami ron. Ganun ho ba? Sige, maiwan ka na namin. Sige, mag-iingat kayo, Kapitan. Kailangan magmadali kami bago muling makapambiktima ang aswang. Kailangan makalayo agad ako sa bahay ni Nanonan. Sa lakas ng mga siguna, baka may mga dumating na sasakyan sa kanya. At kaya ni Loren, mapagkamalaran nila akong aswang. Nanganganib ako. Tignan natin, mga tanod. Malapit na tayo sa bahay ng buntis ang sinasabing may aswang. Mga kasama, bilisan natin! Dali! Ang kapitan ng barangay, kasama ang kanyang mga tanod. Kapitan! Mga tanod, Kapitan! tignan nyo ang nakasalubong natin. Isang malaking asong itim! Oo, malamang. Aswang yan. Oo! Dahil pampihila laki. Naka-enkwentro tayo ng aswang! Oo ba? Kapitan! Napagkamalan nila akong aswang. Aswang nga yan, Kapitan! Tanod, paligiran natin ang kampo ng dilim. Sige! Huwag natin siya hayaan makatakas. Mga kasama, mga sipat Patayin nyo! natin ang aswang. Patayin. Patayin natin! Ito kayo. Ikaw doon. Ay! Kapitan! Matalas tong aking aswang!
ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Napakawin na ako sa putik ko. Pero pinagpipiliran pa rin ako ng mga tanod. Hindi ko sila napapakasan. Mapapakina nila ako. Sabay-sabay tayong dumalong sa malaking asong itim, ha? Oo, Kapitán. Siguruhin natin sa pag-atake natin sa kanya, mapatay natin siya. At patayin natin ang aswang para magbukas ng pagsasapot niya ng lagim. Patayin na natin ang aswang. Patayin natin ang aswang! Patayin na! May isang asong itim ang biglang tumalong sa mga tanod. Ang malaking asong itim na biglang umatake sa atin. Ang ating munang helper. Ayaw mo na, Kapitan! Ang laki! Masasigan! Papakasan ko sila. Mga tanod! Kapitan! Tumatakas ang isa sa mga aswang. Hambulin natin siya. Huwag nating hayaan makatakas ang sinuman sa dalawang aswang. Patayin natin ang mga kampo ng dilim. Patayin natin sila! Salamat. Naibawasan ang atake sa kapitan ng barangay at sa mga tanod. Natakasan ko sila. Nakarating na pala ako rito sa bakuran ng bahay ni Damay. Mas malaking asong itim! Nabukas ang bintana ng kanyang kwarto ang kaibigan ko at nakita niya ako. Aswang! Napagkamalan niya akong aswang. Mga kapitbahay! May aswang sa ating bakuran! May aswang! Nagsara siya ng bintana ng kwarto. Pero sa lakas ng sigaw niya, malamang may mga sumapiolo sa kanya. Kaya kailangan makalayo agad ako rito. Nanganganib ang buhay ko. Mga tanod! Huwag tayong magpapadaig sa malaking asong itim na dumalawang sa atin. Labanan natin siya. Pagtulong-tulungan nating mapatay ang aswang. Nag-iisa ako. Tagilid ako. Nakapsik ko sila. Sa kanan, nakatake sa mga. Nakatakasin mo. Tatakasan mo na ang kanan mo. At takas na ako. Habulin natin ang malaking asong itim. Huwag natin siyang hayaan makatakas ng buhay. Kapitan! Kapitan! Oh! Kapitan! Kapitan! Ano? Naglaho sa dilim ang malaking asong itim, Kapitan! Mahirap na ho natin siyang mahuli! Natakasan na tayo ng kampo ng dilim, Kapitan! Hanapin natin siya! Walang kailangan maghiwa-hiwalay tayo sa paghahanap. Matagpuan lamang natin ang malaking asong itim. Matagpuan lamang natin at mapatay ang aswang! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi
ng lagi. Ay, naku. Basado 12:00 na pala ng hating gabi. Makapagbanyo nga muna. Ay, naku. Iinom na rin ako ng tubig at uhong na ako. Bakit nakabukas ang pinto ng kwarto ni Amor? Wala siya rito sa kwarto. Amor! Amor! Ano yan? Wala siya rito sa bahay. Umalis si Amor. Ay, kung hindi pa ako nagising sa 10 oras ng gabi, hindi ko pa malalaman na umalis siya. Abay, hindi siya nagpaalam sa akin. Saan nagpuntang anak ko? Dito ako. Dito ka lang. Sa pagkahanap sa akin. Sino man sa atin makakita sa aswang? Sumigaw lang kagad. Para mapagtulong-tulungan natin mapatay ang kampo ng dilim. Ha? Oo, Kaptan! Dito ako. Santo sa luwan. Lakas mo na. Pag-iisa siya. Pagpapaglaro sa luwan. Pagpapagin mo siya. Sasaluan ko ulit at dibdib mo. Lalamigin ko. Pagpapagin mo. Saan kaya yun? Ayun na! Mapatay kaya ng aswang na sinato ang kapitan ng barangay. Pakinggan bukas ng gabi ang ika-4 na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Enkwentro ng mga kampon ng dilim. Sa isa na naman, gabi ng laki! Mga nagsiganap, Genevieve de la Cruz, Bobby Cruz, Chiquil del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Maynard Landicho Jr. Naglapat ng tunog Temyong sa musika ni Buboy Salonga. Supervision technical nina Eric Lucero at Bob Boyan. Isinulat ni Orly Aquino.
sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng Laki! Paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, saan yung malaking asong itim? Pinasok ni Amor ang bakuran ng isang bahay. At paulit-ulit, nahahayok na nilanghap ang mababong amoy ng isang babae nagdadalang tao. Natakot ang babae at nagsisigaw na humingi ng saklolo. Kaya nagresponde ang kapitan ng barangay at ang kanyang mga tanong. Napaligiran nila si Amor na nasaan yung aso. Gayunpaman, nakatakas si Amor dahil sa pagsaklolo sa kanya ng aswang na sinato na nasaan yung malaking asong itim. Kasunod yun, tinangkang patayin ni Nato ang kapitan ng barangay. Narito ang ika-apat na bahagi ng ating
Encuentro ng mga kampo ng dilim sa isa na naman gabi ng laki. Hindi mo maibabaw sa leeg kong yung mga pangil na aswang. Mamamatay ka. Nagsasalita ka, malaking asong itim. Isa kang kampo ng dilim. Isa akong kampo ng dilim. Isang aswang na papatay sa'yo. Hindi ako papayag na mapatay mo. Wala kang laban sa aking kapangyarihan. Uubusin ko ang aking lakas at kapangyarihan para mapatay ka. Napakalakas niya. Ngayon, ngayong nabuwal ka at nakubabawang kita, hindi mo na matatagalang pigilan ang pag-atake ko sa'yo. Masasakmal ko na ang leg mo. Mawawakwak ko na ang dibdib mo. Matutukot at malalamong ko na ang mga lamang loob mo. Naghihina na ako. Nauubusan na ako ng lakas para lumaban sa kampo ng dilim na ito. Para pigilan ang pagsakmal niya sa leeg ko. Mapapatay na niya ako. Huwag mong papatayin si Kapitan. Bakit akong inatake mo? Magkauri tayo. Kapitan, ngayong nabitawan ka ng aswang, tumakas ka na. Iligtas mo ang buhay mo. Oo, tatakas na ako. Tatakas na. Amor. Kilala mo ako? Hindi maaaring hindi kita makilala. Dahil magkauri tayo. Pareho tayong kampo ng dilim. Hindi mo ko dapat inatake. Hindi mo dapat iligtas ang tao sa pag-atake ko. Hindi mo siya dapat pinatakas. Tayo ang magkauri, ang magkapanalig. Hindi tayo dapat maglaban. Hindi ko maaaring payagan na patayin mo ang isang taong walang kalaban-laban sa'yo. Amor. Hindi kita kilala. Hindi kita kauri. Hindi ako kampo ng dilim. Hindi ako aswang. Amor. Magbalik ka. Amor. Amor. Amor, anak, saan ka magaling? Inay? Ha? Kanina pa ako nag-aalala sa'yo nung magising ako ng 10 oras ng gabi at nalaman ko wala ka dito sa bahay. Saan ka pa nagpunta? Bakit umalis ka nang hindi nagpapaalam? Ako po? Umalis? Oo. Hindi mo alam? Hindi ko po alam, Nay, na umalis ako. Namalayan ko na lang po na nasa labas ako ng bahay. Kaya pumasok agad ako. Lumabas ka ng bahay nang hindi mo alam. Ano ka ba? Naglalakad ka ba habang ikaw ay natutulog? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi.
kalye tayo eh. Baka kung anong isipin ng ibang taong makakakita sa atin. Merl, hindi ko malaman ang gagawin ko. Kaya pinuntahan kita ngayon at niyaya rito sa labas ng inyong bahay para magkasarilinan tayo. Para maipaalam ko sa iyong ang hiwaga at nakakatakot na nangyari sa akin. Nagbago ka mong anyo mo kagabi? Oo. Sabi ko nga sa'yo, pagsayad ng mga paa ko sa lupa, nagbago ang anyo ko. Naging isa ako malaking asong itim. Kaya muntik na akong napatay ng mga barangay tanod. Mabuti na lang natakasan ko sila at nakauwi ako sa amin ng ligtas. Ay, tama palang hinala ko. Ang dahilan ng mga kakaibang nangyari sa'yo, ang pagsama ng pakiramdam mo at ang pagiging mabango ng pang-amoy mo sa isang babaeng nagdadalang tao. Naging... Amor, naging isa kang aswang. Merl, nabuti na lang pag-uwi ko nagbalik ako sa dati kong anyo. Pero pati inay ko nagtataka kung bakit pag-uwi ko may putik ang mga paa ko. Amor, hindi ko alam kung bakit ako naging kampo ng dilim. Merl, tulungan mo ako. Ayoko maging isang aswang. Ayoko. Kaibigan kita, Amor. At gusto kitang tulungan. Pero wala ako may tutulong sa'yo kundi ipaalam sa'yo ang buong katotohanan kung bakit ka naging kampo ng dilim. Ano sabi mo? Merl, sabihin mo. Anong nalalaman mo? Anong katotohanan? Bakit ako naging isang aswang? Bakit? Inom lang ng inom, Udin. Ayos. Marami-rami ang in-order kong mainom at mapupulutan natin ngayon. Alam mo kung makapag-iyak na mag-inuman tayo dito sa inyo parang birthday mo Masayang-masaya ka. Talagang masayang-masaya ako, pala. Bakit wala ka naman kamong naging biktima kagabi? Dahil hinlangan nga ni Amor ang pagpatay ko sana sa barangay captain sa kabilang barangay. Mabuti lang, hindi ka nakilala ni Amor. Oo. Hindi niya ako nakilala. Pero siya kilalang kilala ko. Dahil mula pa nang magbagong kanyang anyo, sinubaybayan ko na siya nang hindi niya alam. Kaya nailigtas ko siya nang mapaligiran siya ng mga tanod. Paano kaya kung nakilala ka na kagabi? Habang nasa anyo ka ng malaking asong itim. Makikilala din niya ako. Nagpapakilala rin ako sa kanya sa tamang pagkakataon. Malamang magalit yun sa'yo. Dahil ginawa mo siyang kampo ng dilim. Maaaring magalit siya sa akin, Udi. Pero sa umpisa lang yon. Pagtagal, matatanggap din niya ang pagiging aswa niya. Mawawala rin ang galit siya sa akin. Matatanggap din niya ako sa kanyang puso. Kaya? Sigurado yun. Walang ibang pagpipilian si Amor kundi tanggapin ang pag-ibig ko. Dahil magkauri na kami. Magkabagay. Pareho na kaming kampo ng dilim. Amor? Alam kong susunod ka sa akin dito sa burol na to. Kaya sinadya kong dumaan kanina sa harap ng bahay niyo at magpakita sa'yo. Sinundan kita. Dahil alam mo namang lagi kitang gustong makasama. At makausap ng sarilindan. Hayop ka! Di ka... Amor, bakit mo ko sinampal? Kulang pa yan. Patayin man kita, kulang pa ang kabayaran sa laki ng kasalanan mo sa akin! Amor, wala akong kasalanan sa'yo. Kasalanan mo? Kagagawan mo kaya ako naging isang kampo ng dilim. Amor. Mapapatay kita na to. Mapapatay kita. Mapapatay kita. Hayop ka. Hayop ka.
natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Kapitan Rene. Oh, anong maipaglilingkod ko sa iyo, Melly? Merle po ang pangalan ko. Pasensya ka na. Nagkamali ako ng dinig kaninang nagpakilala ka sa akin dahil maraming tao rito sa barangay hall. Kapitan, naparito ako dahil hindi ko alam ang gagawin ko. Bakit? Ano ba problema mo? Hindi ho ako ang may problema. Ang kaibigan ko, na hindi ko ho alam kung paano ko siya matutulungan. Sige, sabihin mo sa akin. At bilang kapitan ng barangay, gagawin ko ang lahat para makatulong sa kaibigan mo. Ha? Kapitan, napakabigat ho talaga ng problema ng kaibigan kong si Amor na naging isang aswang. Aswang? Oo, Kapitan. Matutulungan niyo ho bang kaibigan ko? May alam ho ba kayong paraan para mawala ang pagiging kampon ng dilim ni Amor? Ayop! Nangiyak ka! Binahon ka, Amor! Binahon ka! Tingnan mo ang kamay ko! Amor! Wala kang dapat ikagalit sa akin. Alam kong hindi magsisinungaling ang nagsumbong sa akin na ikaw ang may kagagawan kaya ako naging isang aswang. Inaamin ko akong gumawa ng paraan para maging kampon ka ng dilim. Pero nagawa ko lang ang lahat ng yun dahil sa laki ng pagmamahal ko sa iyo. Patawarin mo ko. Hindi kita mapapatawad. Gusto ko lang akong maging mapalad sa puso mo, sa pagmamahal mo. Kailanman, hindi ko magagawang mahalin ang katulad mo! Amor, wala kang ibang pagpipilian. Magkauri na tayo. Ako lamang nababagay sa'yo. Ako lamang. At wala nang iba. Hindi! Pareho lamang tayo mga kampo ng dilim. Hindi ako papayag maging aswang habang buhay! Wala kang magagawa. Sa ayaw at sa gusto mo, magiging aswang ka na. Kapag hindi ka na makatiis sa matinding uhaw at gutom sa dugo at laman loob ng tao, mapipilitan ka na ring mambiktima, pumatay. Habang buhay ka nang magiging aswang, Amor. Habang buhay! Hayop ka! Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bob Buyan.
isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon Leonel Benjamin. Gabi ng Laki! Lalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng Lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Sinaklolohan ang lalaki ni Amor na nasa anyong asong itim. Kasunod yun, ipinagtapat ni Merle kay Amor na si Nato ang may kagagawan sa pagiging kampo ng dilim ng kaibigan. Inusin at sinumbatan ni Amor ang manliligaw na nagsabi sa ayaw niya at sa gusto ay habang buhay na siyang magiging aswang. Narito ang ikalima at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Enkwentro ng mga kampo ng dilim.
Tumahan ka na, Amor. Hayop ka. Akong nahihirapan sa nakikita kong paghihirap ng kalooban mo. Hayop ka na to. Mapapatay kita. Mapapatawad mo rin ako. Hindi. Hindi kita mapapatawad. Habang buhay kitang kasusuklaman dahil sa ginawa mo sa akin. Sinira mo ang buhay ko. Ang pagkatao ko. Matatanggap mo rin ang pag-ibig ko. Hindi kita matatanggap kailanman. Amor, walang ibang lalaki magkakamaling magmahal sa kagaya mong isang kampo ng dilim. Ako lamang. Ako lamang ang maaaring magmahal sa iyo ng tapat. Ako lamang ang maaari mong ibigin dahil magkauri tayo at mapangangalagaan kita. Maibibigay ko sa iyong lahat ng gusto mo. Sariwan dugo, laman loob ng tao, kahit gabi-gabi, araw-araw, sa habang panahon. Hindi! Hindi! Amor! Wala kang tanging pinakamabuting magagawa kundi tanggapin ang pag-ibig ko. Ang pagiging kampo ng dilim mo. Dahil bukas makalawa, kagaya ko, papatay ka na rin ng tao. Mambibiktima ka na. Lalamong ka na ng dugo at laman loob ng tao. Amor, naaawa ako sa'yo. Huwag mo akong kaawaan, Merl. Sinundan lang kita rito sa ilog para makausap ka. Dahil hindi ko alam ang gagawin ko. Kung may maitutulong lang ako sa'yo, gagawin ko. Dahil may bahagi din ako sa pagiging kampo ng dilim mo. Wala kang kasalanan. Kung hindi kita inimbita sa birthday ko, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Nato na salinan ka ng kanyang kapangyarihan. Walang ibang may kasalanan sa pagiging aswang ko kundi ang pinsan mo. Siya. Nakapagsisising nagtiwala ako sa kanya. Hindi ko kasi inakalang pati ikaw na matalik kong kaibigan ay gagawa niya ng masama. Ginawa niya akong kampo ng dilim. At pagsisisihan niya yun. Pagbabayaran niyang ginawa niya sa akin. Amor. Hindi mangyayaring inaasahan ni Nato. Hindi ko tatanggapin ang pag-ibig niya. Hindi ako tutulad sa kanya. Hindi ako magpapaalipin sa pagiging kampo ng dilim. Hindi ako papatay ng kapwa ko. Hindi ako titikim ng dugo at lamang loob ng tao. Hindi. Wala naman tao dito sa labas ng bahay namin. Sino kayang kumatok kanina? Ako, Merl. Nato? Ako na. Nagbago ako na kanyo. Naganyong malaking asong itim. Pinuntahan kita. Dahil wala kang kwentang kamag-anak. Isa kang ahas. Traitor. Wala akong alam sa sinasabi mo. Ikaw ang nagtamak sa akin. Ikaw ang nagsumbong kay Amor tungkol sa ginawa ko sa kanya. Hindi. Nagkakamali ka. Hindi ka maaaring magsinungaling dahil may nagsumbong sa akin. Sino? Hindi na mahalagang malaman mo kung sino. Traitor mo ko. Wala kang kwentang kamag-anak. Kaya ibibilang kita sa aking mga biktima. Wag na to! Wag! Papatayin kita! Balikan natin ang kasaysayang tampok
sa linggong ito, sa isa na namang gabi ng lagim. Nakita ko na to. Napatay mo na si Merle. Nasakmal ko na ang kanyang leg. Nawakwak ko na ang kanyang dibdib. Pero hindi ko inubos ang kanyang mga laman loob. Pinagtira kita. Salamat. Gantimpala mo sa pagsusumbong mo sa akin ng katraitoran niya. Magbabago na rin ako ng anyo para makapagpiyesta na ako sa lamang loob ni Merle. Teka, Udi. Ngayong kaya mo na ako na nasaan yung malaking aso. Uubusin ko na ang natitirang lamang loob ng pinsan mo. May mga dumarating na. Si Kapitan Rene at ang mga tanod. Nakita nila tayo. Marami sila. Hindi na sayang ang pag-ronda natin ngayong gabi. Kumilis na tayo mga tanod. Atakin na natin ang mga kampo ng dilim bago sila makapagsabog ng lagim. Tagilid tayo, Uri. Tumakas tayo para maghiwalay tayo. Tumakbo pala yung dalawang malalaking asong itim. Huli natin! Naghiwalay pa sila sa pagtakas. Parang lansihin tayo. Habulin natin sila. Huwag natin hayaang makatakas ang mga kampo ng dilim. Patayin natin ang mga aswang. Patayin natin sila! Wala na ang mga humahabol sa akin. Salamat. Nailigaw ko ang mga tanod na tumutuki sa akin. Yan ang pinakamalaking pagkakamali mo, aswang. Si Kapitan Rene. Dito ka tumakbo sa pinagkublihan ko nang sabating kita. May hawak siyang sipat na kawayan. Bago ka makatakas, uulusin na kita ng kawayang sibat. Ito! Tama lang na naghiwalay kami ni Udi sa pagtakat. Nailigaw namin ang mga tarot na humabol sa amin. May lumabas na malaking asong itim sa likod ng puno sa Tigkalayuan. Udi! Hindi ako si Odi. Amor! Ako nga. Nagtan yung aso para maisagawa ko ang paghihiganti ko sa'yo. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Ngayong nasakmal ko na ang leeg mo, Nato. Gugutayin ko ang lalamunan mo. Papatay
Papatayin na kita! Kaya, hindi mo ko mapapatay, Amor. Hindi mo ko mapapatay. Nakawala ka ba sa pagkakasakmal ko sa leeg mo? Hindi mo rin lang matanggap ang pag-ibig ko. At pag-iigantihan mo pa ako sa pagiging kampo ng dilim mo. Kaysa mapatay mo ko, ikaw ang papatayin ko! Hindi ako magpapadaig sa'yo. Sasakmalin ko uli ang leeg mo! Hindi ako papayag mapatay mo. Tutuluyan na kitang patayin. Ikaw ang papatayin ko! Napatayin ko na siya. Hindi ko gustong mapatay ka, Amor. Pero, pinilit mo ko. Ayupan sa kaswang! Ang kapitan ng barangay at ang kanyang mga tanod. Isan nyo, mga kasama! Bago pa tayo matakasan uli ng kampo ng dilim, paulan na natin sana mga sibat na kawayan. Oo, Kapitan! Sibatin natin ang kaswang. Sibatin nyo na! Amo, Ano, Isabel? Nakikiramay po ako sa nangyari sa anak niyo. Para lamang siyang natutulog sa kabao. Ang kawawa kong anak na naging kampo ng dilim nang hindi niya kagustuhan. Batid po ng Diyos, alam po ng Panginoon na hindi masama si Amor kahit naging isa siyang kampo ng dilim. Kaya natitiyak ko po, sa langit mapupunta ang kaluluwa niya. Iyan ang nais ko. Ang mapunta sa langit ang kanyang kaluluwa, kasamang kaluluwa ng kanyang ama. Kaya bago ihatid sa huling hantungan ng bangkay ni Amor, idinaan ko muna dito sa simbahan. Pinabendisyonan para magkaroon siya ng katahimikan sa kabilang buhay. Napakadakila po ni Amor. Napakalaking sakripisyong kanyang ginawa. Itinaya niya, isinakripisyong kanyang sariling buhay upang magwakas ng lagim na isinasabog ng mga aswang. At hindi na muling maulit ang inkwentro ng mga kampon ng dilim. Sa isa na namang gabi ng laki! Mga nagsiganap. Genevieve de la Cruz, Bobby Cruz,
Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Maynard Landicho Jr. Naglapat ng tunog na Temyong sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bob Boyan. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon Leonel Benjamin. Gabi